Now that we know that Duterte is not going home just yet, ang susunod na proseso sa ICC ay ang neuropsych examinations. Continue watching for detailed timeline of Duterte's case in the International Criminal Court. If you're monitoring the ICC website, just a tip hindi chronological yung pagkaka-upload ng dokumento doon. Some are months old, pero kaka-upload lang dahil ngayon lang pinayagang makita ng publiko ang redacted version. So new uploads are actually old documents. Like in July, inutusan ng ICC ang Dutch government na mag-comment kung payag ba silang maging halfway country ni Duterte. Suggestion kasi ng defense lawyer na si Nicholas Kaufman, doon muna siya palayain habang hinihintay na mapagbigyan ng interim release request ni Duterte. We don't know yet what the Netherlands said. But having heard this news recently dahil kaka-upload lang ang document, one Filipino in The Hague raised an opposition. It's kind of difficult also to see the person who, was the reason why you fled the country. And people are supporting him. I wasn't expecting that I would be traumatized again of what's happening. The fear is coming back. Na akala ko safe na ako dito, na I can live a peaceful life away from everything. But it came back. Siya si Faustine Angeles, isang HIV advocate na kinulong ng pulis habang nagsushoot ng pelikula nila tungkol sa epekto ng war on drugs sa mga people living with HIV. Ang kasalanan nila ay wala daw silang permit na gamitin ang uniforme ng pulis. Faustine was surveilled after that, lalo na nung tumulong siya sa isang inaresto rin ng pulis dahil sa war on drugs. Lumipad siya pa Netherlands noong 2019 para kumuha ng asylum. Dutch citizen na siya ngayon. Upon landing in the Netherlands, nag-claim ako ng asylum sa airport. I was detained for 10 days. It's part of the normal immigration process pag wala kang visa. The facilities are perfect. Parang it's beautiful, it's clean. Everything I needed was there. Healthcare, food. So, kung ano yung sinasabi nila that Duterte was not getting the proper treatment and everything, I don't believe it's true. August 18, nang hiniling na ni Kaufman ang tinatawag na indefinite adjournment. Itigil ang lahat ng proseso indefinitely dahil sabi niya, unfit for trial na raw ang kanyang kliyente. Ang sabi ni Kaufman, kinonfirm naman daw ng doktor ng kulungan na meron ngang problema sa cognitive function si Duterte. Pero ang clarification ng registry o yung namamahala ng kulungan, hindi competent yung jail doctor para sabihin kung fit or unfit for trial nga ba si Duterte. Unfit for trial is more of a legal concept than a medical concept. To be considered unfit for trial, tinitignan kung hindi mo na ba talaga alam ang nangyayari sa'yo, na meron ka na palang kaso sa ICC. Pero nag-recommend pa rin ng jail doctor kung ano ba ang pwedeng gawing arrangements para i-accommodate ang medical requirements Duterte kung sakaling matuloy ang hearing. This recommendation was submitted on September 2. September 8 nang pinospone ng ICC ang dapat sanay confirmation of charges hearing noong September 23 para magkaroon ng sapat na panahon na tingnan kung makaka-attend ba si Duterte ng hearing. Inutusan din ng ICC ang registry na mag-submit ng shortlist ng mga independent neuropsych experts na titingin kay Duterte. September 15 nang mag-submit ang registry ng report sa mga potential na independent experts na titingin kay Duterte. May say dito ang parehong prosecution at ang defense to protect everyone's interests. September 26 nang na-deny ng ICC ang interim release request na Duterte. Nag-apila na sina Kaufman. So now we wait for those independent neuropsych examinations at kung itutuloy ba ng ICC ang confirmation of charges hearing. I was here away from my family. He gets access to see his family. I never did. Mas privileged siya compared to us. Ang kinakaharap ni Duterte ay 3 counts of crimes against humanity of murder. 1 count each per context. 1 count para sa mga pinatay ng Davao Death Squad or DDS. 1 count para sa mga high-value target na pinatay sa ilalim ng Duterte administration. At 1 count para sa mga pinatay sa ilalim ng Oplan Tokhang. All in all, 78 victims as a representative sample of the systematic attack. For more updates on Duterte's case in the ICC, just download the Rappler app and join the Justice Channel.